Mahigit sa 100,000 individual ang naapektuhan ng bagyong Wilma at Shirlene sa Eastern at Central Visayas area. Ayon sa Office of Civil Defense, mabilis naman ang pagtugon ng mga ahensya sa pangailangan ng mga biktima dahil nakaposisyon na ang mga relief goods bago pa tumama ang bagyo. Ang detalye sa report ni Rod Lagusad. Kasunod ng pananalasan ng bagyong Wilma na kalaunan ay humina bilang low pressure area, aabot sa 132,000 na mga individual ang naapektuhan nito sa Eastern Visayas at Central Visayas, kasama na dito ang Bicol Region, Western Visayas, Mimaropa at Caraga na naapektuhan din ng shearline. Ayon sa Office of Civil Defense, ang dalang ulan ng bagyo ang pinaka-nakaapekto na nagdulot ng pagbaha sa ilang mga lugar. Mas karamihan ba more than the landslide, umabot ito more or less mga mahigit na 30 areas, 30 areas ang mga binaha. Although karamihan naman ito ay nag-subside na at saka umupa na kumbaga dahil gumanda na yung panahon dun sa mga lugar na yun. Our data as of yung kaninang madaling araw at saka kagabi, meron pang 7 na flooded areas in region 5 and then sa region 8. Ani Castillo, dahil gumaganda na ang panahon, inaasahan nila na ito ay uhupa na. Base sa datos ng OCD, nasa 13,000 ang naitala na nagtungo sa mga evacuation center, habang may karagdagang 8,000 na lumikas sa kanilang mga kaanak at kaibigan na inaasahan na magsisibalikan na sa kanilang mga tahanan. Pero paalala ng OCD, ang lokal na pamahalaan at DRMO ang siyang magsasabi kung ligtas nang makabalik. Una nang nakahanda ang mga relief goods para sa mga apektadong lugar. Nakapreposisyon tayo dito, ang NBMC, iba't ibang ahensya, specifically kung food, yung ating kagawaran, yung DSWD. And then ganun din yung mga local governments, sanay na rin na nag-preposition. So far, at the national level, sa koordinasyon ng OCD, wala pa po tayong natatanggap na request for augmentation. So we expect po na sapat pa po ito dun sa mga lokal na pamahalaan. Walang naiulat na anumang casualty kasunod na rin ng pananalasa ng bagyo. Rod Lagusad para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.